Ayaw ng mga mekaniko na malaman ng mga motorista ang simpleng tip na ito. Bakit? Dahil 90% ng problema sa sasakyan ay kaya mong ayusin ng libre, walang gamit o piyesa at tipid sa kasa. Kapag nalaman mo ito, mababago ang tingin mo sa check engine light, palyadong makina o hirap na pag-gear. Ayaw ng mga kasa na malaman mo ito dahil titigil na ang gastos mo tuwing may warning light sa dashboard. Ang huling pag-reset na ito ay talagang nagbabago ng ugali ng iyong sasakyan at karamihan sa mga motorista ay hindi man lang alam na ito ay posible. Pero linawin natin, hindi ito panloloko, hindi ito mahika. Isa itong totoong subok na paraan na palaging ginagamit ng mga profesional na mekaniko. Mas gusto lang nilang singilin ka para dito. Ang iyong sasakyan ay parang computer na may mga gulong. Gumagana ito gamit ang mga sensor, mga module, at mga digital na signal katulad ng iyong telepono o laptop. Pwedeng mag-bug. Minsan mali ang sensor data o desync ang mga module. Pag nangyari yon, nag-iiba na ang takbo ng sasakyan mo. Umiilaw ang dashboard, mahirap mag-gear at pumapalya ang idle. Pero hindi laging sira ang pyesa. Kadalasan, maling datos lang ang dahilan. Diyan pumapasok ang tip na ito sa pag-reset. Narito ang lihim na hindi sasabihin sa iyo ng mga mekaniko. Karamihan ng problema'y hindi mula sa sirang pyesa kundi sa maling signal. Maling sensor reading, low battery voltage, o nalilito lang ang system ng iyong sasakyan. Halimbawa, ang biglaang pag-gear down ay dahil sinusubukan ng transmission na ayusin ang maling problema. Ang hindi pantay na idle ay dahil gamit ng computer ang lumang datos ng fuel mixture buwan na ang nakalipas. Ang pag-reset ay binubura iyon at binibigyan ang sasakyan ng bagong simula para muling matutunan ang normal na pag-andar. Parang nire-restart mo ang utak ng iyong sasakyan at parang may mahika. Nawawala ang problema nang hindi nagpapalit ng kahit anong piyesa. Simulan natin sa pinaka-epektibong pag-reset, ang pag-disconnect ng baterya. Una, patayin ang makina at tanggalin ang susi. Pangalawa, tanggalin ang negative terminal ng baterya. Pangatlo, apakan ang preno ng 30 segundo para madrain ang kuryente. Pang-apat, maghintay ng 10 hanggang 15 minuto. Hakbang 5, ikabit ang baterya. Maaring ma-reset ang radyo at oras, pero magre-reset din ang computer ng sasakyan. Binubura nito ang lumang sensor data, idle settings, at adaptive memory ng transmission. Perpekto ito pagkatapos mag-install ng bagong sensor, baterya, o para sa mga hindi maipaliwanag na problema. Ayaw mo bang burahin ang lahat? Pwede kang maging mas tiyak. Gamitin mo lang ang iyong fuse box. Karamihan sa mga sasakyan ay may mga fuse na nakatalaga para sa mga particular na module tulad ng engine computer, transmission computer, body control module, o kahit multimedia system. Tanggalin mo lang ang fuse na tumutukoy sa sistemang may problema, maghintay ng mga 10 minuto, pagkatapos ay ibalik ito. Halimbawa, ang pagtanggal ng fuse ng transmission computer pagkatapos ng automatic transmission fluid change ay maaaring sapat na para muling maging maayos ang paglipat ng mga gear. Mabilis ito, epektibo, at hindi naaapektuhan ang iba mo pang mga setting. Narito ang sikretong paraan ng pag-reset na hindi alam ng marami. Ito ang pedal dance at gumagana ito sa halos lahat ng sasakyan. Ganito gawin ang throttle at transmission reset. I-on ang ignition ng huwag paandarin. Maghintay ng 3 segundo. I-pump ang accelerator ng 5 beses sa 5 segundo. Hintay ng 7 segundo. Idiin ang accelerator ng 15 segundo. I-idle ang makina. Nire-reset nito ang throttle at transmission logic para sa mas maayos na pagtakbo. Epektibo ito sa Nissan, Toyota, Renault at BMW. Walang kinakailangang gamit, timing lang at kaunting pasensya. Kung may 20 euro kang magagastos, may totoong gamit ka na sa iyong mga kamay. Basabura ng error ang simpleng OBD2 reader. Isaksak sa OBD2 port ng kotse, iskan at burahin ang mga error. Karaniwang inaayos nito ang check engine light dahil sa maling gasolina, maluwag na takip ng tangke, random misfire, o depektibong lambda sensor. Tip: gamitin ang real-time data para sa air-fuel mixture, RPM, at live sensor values para masigurong ayos ang pag-reset. Meron pa ring paulit-ulit na problema? Panahon na para subukan ang mas radikal na paraan. Idiskonekta ang baterya, tanggalin ang fuse ng ECU at TCU, maghintay ng 30 minuto at ikabit muli. Pagkatapos, i-idle relearn ito, paandarin ang kotse, 5 minuto na off ang aircon at 5 minuto na on ito, saka magmaneho ng dahan-dahan. Epektibo ang reset na ito sa pag-alis ng kotse sa limp mode, lalo na sa Hyundai, Volkswagen at Peugeot.
Binubura nito ang blocked modules at inaayos ang takbo ng iyong kotse. Ngayon, narito ang mga pangunahing hakbang na dapat mong subukan muna. Pag-reset ng tire pressure monitoring system. Palubuhin ang lahat ng gulong sa tamang presyon, ilagay ang susi sa on position, pagkatapos ay pindutin ng matagal ang reset button hanggang sa kumurap ang ilaw ng 3 beses. Pagkatapos, magmaneho ng maikling distansya. Para sa pag-reset ng air conditioning distribution flap, sabay na pindutin at hawakan ang mga button ng air recirculation at rear defogger ng 10 segundo habang naka-on ang susi. Para i-reset ang steering sensor, isagad ang manibela pakaliwat pakanan, igitna at magmaneho ng diretsyo. Sa pag-reset ng transmission, i-on ang susi, isagad ang accelerator ng 10 segundo, saka i-off. Bitawan ang pedal, maghintay ng 2 minuto at i-start ang makina. Para i-reset ang multimedia system, pumunta sa mga setting, pagkatapos ay sa system, at pagkatapos ay sa factory reset. Inaayos nito ang Bluetooth o navigation. Tandaan, pagkatapos ng anumang pag-reset, mag-idle relearn agad. Kung hindi, maaaring tumirik o maging palyado ang takbo ng makina. Tip, mag-logbook ng mga pag-reset. Ilista ang petsa, ni-reset at sintomas. Makakatukoy ito ng mga pattern, mas bibilis ang pag-ayos at tataas ang resale value nito. Kung nawala ang problema pagkatapos, bug lang ito. Pero kung bumalik ito, may totoong issue na dapat ayusin. Ganyan ang pag-diagnose ng mga pro para iwas gastos sa maling pyesa. Bago gumastos, narito ang huling mabilisang pag-reset na madalas makalimutan, ang auto-calibration ng power window. Kung ang power windows mo ay ayaw ng gumana ng maayos, i-reset lang ito. Madalas itong mangyari pagkapalit ng baterya o pagkawala ng settings nito. Ganito ito gawin. Una, i-on ang susi. Ikalawa, ibaba ang bintana at pindutin pa ang switch ng 5 segundo. Ikatlo, itaas ito at pindutin pa ang switch ng 5 segundo pagkasara. I-test ang one-touch function. Pag gumana, okay na. Kung hindi, ulitin lang ulit. Tinuturo nito sa module ang eksaktong taas at babang posisyon ng bintana. Simpleng solusyon ito sa iba-ibang problema para di napalitan ng switch o motor na ayos pa naman. Ngayon, alam mo na ang reset trick na sanay hindi mo nalaman ng mga mekaniko. Hindi ka na lang basta nasa likod ng manibela, ikaw na ang may kontrol.